Magandang araw, mga kababayan. Ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang isang mensahe na pinamagatan kong sermon para sa mga maginoong kabataan. At babasahin ko ang talata sa Titus chapter 2 verse 6. Young men, likewise, exhort to be sober-minded, in all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Ito ay sulat ni Pablo kay Titus na isang kabataan, at sinasabi ni Pablo kay Titus, kay Tito, na dapat daw sabihan niya yung mga kapwa na kabataan na maging sober-minded. Ang ibig sabihin ng sober ay not affected by alcohol, not drunk, hindi lasing ba? Ibig sabihin, ang isang kabataan dapat ay matino ang pag-iisip, hindi siya apektado ng alak ang kanyang utak. Kasi alam niyo naman, kapag apektado ng alak ang utak mo, ang mga kilos mo at galaw, hindi mo makontrol ng ayos, at ikaw ay minsan may mga sinasabi na hindi mo dapat sabihin, may ginagawa na hindi mo dapat gawin. Wala ka sa katinuan. Yan ang ibig sabihin. Ang pangalawa, sabi sa 1 Timothy 4:12, let no man despise thy youth. Huwag mo hayaang hamakin ng iba, ng kahit sino, ang iyong kabataan. But be thou an example of the believers. Maging kang mabuting halimbawa ng mga naniniwala sa Diyos. In word, sa salita, in conversation, yung way of life mo, in charity, sa pag-ibig mo, in spirit, in faith, in purity. Unang-una, nais kong tagalugin at bigyan ng, actually ang sinulat ko ay 6 na puntos sa mga kabataang Pilipino. Kung ikaw ay isang maginoong kabataan, isang lalaking kabataan, ang unang-una, sabihin ko sa iyo, maging magalang ka sa iyong magulang. Kasi yung sinabi ng Ephesians 6, children, obey your parents in the Lord. Honor your father and your mother. Kung halimbawa ikaw ay isang binata at ikaw ay may napupusuang isang babae at nais mong manligaw, papaano mo igagalang ang iyong minamahal na babae o kaya ang iyong future children or future wife, yung future family mo, paano mo igagalang kung hindi mo ginagalang yung magulang mo ngayon? Kaya yung mga babae dapat alamin nila
kung magalang ba sa magulang itong nanliligaw sa kanya bago siya sasagot. Kung gwapo, kung mapera, gusto mo na agad. Hindi mo alam kung bastos. Kaya napakabuti kung ikaw na babae, alam mo na magalang yung lalaki sa kanyang magulang. Kaya mga kabataang lalaki, maging magalang kayo, hindi lang sa magulang, sa matatanda, sa mga pinuno, sa mga guro. Maging magalang sa buhay, respeto, respect. At yan ang isa sa mga ugali ng isang mabuting kabataan, magalang. Pangalawa, matapat sa iyong salita. Sabi dito showing uncorruptness, gravity, sincerity. Ibig sabihin, sincere. Sincere ka sa iyong mga sinasabi. Meron kang palabra de honor. Sabi dito, sound speech. Ibig sabihin, yung mga salita mo ay may sense. Ano? Hindi yung kwento ka ng kwento, walang kwenta. Yung sinasabi. At hindi yung nangangako ka pero hindi mo tinutupad. Wala kang palabra de honor. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay nagsabi ng yes, yes yun. Pag sinabi mong no, no yun. Wala nang dagdag. Kaya dapat matapat ka sa iyong salita. Bilang isang kabataan, be sincere. Una, magalang ka. Pangalawa, matapat ka. Pangatlo, matino ang isip mo. Yun ang sabihin ng sober. Not under the influence of alcohol or drunk. Mulat, sabihin, sane. Ang iyong pag-iisip, you are sane. May self-control ka. Kaya kung maaari, iwasan na lang yung bisyo, iwasan na lang yung alak. Sa aming barangay, marami akong kamag-anak nangamatay. Namatay sila, pero alam ko, alak ang dahilan, nasira yung mga organs nila. At hindi lang masisira yung organs mo, maaga kang mamamatay, kundi maraming pagkakataon na paglasing ka, wala kang kontrol. Alam ko yung mga lasing hindi makaakyat ng ayos sa hagdan, nahuhulog, natutumba sa daan, nakikipag-away, nakikipag-abula, sarap ng kwentuhan nila habang nagiinuman, mamaya sigawan na, habulan na, suntukan na. Doon sa Batangas, saksakan pa ng balisong. At yung iba, barilan pa talaga. Kaya nawawala ang matinong isip. Kaya sabi ni Pablo, be sober-minded. Na tayo raw bilang kabataan, let us be sober-minded. Iwasan nating mawala yung katinuan natin. Lalo na yung mga bangag, mga adik. Ang dami ko nakikita ng adik, nagsisisigaw sa daan, nagsasasayaw. Wala na sa katinuan, nasira na ng drugs ang utang nila, nag-shrink na yung utang nila. Pagkatapos dadalhin mo sa rehab, gagastusan ng gobyerno. Wala na silang, hindi na maibabalik yung dating normal na utak nila. Kaya ang daming nababaliw na adik. Maraming nabaliw na nakulong, namatay na. Yan ang problema sa mga hindi na matino ang isip. Kaya bilang kabataan, huwag ka nang magsimula yung bisyo, sigarilyo, alak. Huwag ka nang magsimula niyan. Kasi pupunta yan doon sa mas matindi pa at mas malala pang mga desire hanggang maging bangag ang utak mo. At pag bangag ka na, hindi mo maasahang matino palagi ang desisyon.
at may mga nangyayari sa iyong katawan na minsan di mo nakokontrol. Kaya kung kayo naliligaw sa isang babae, uurong ang babae sa iyo pag makikita ka niyang ganyan na nawawala sa sarili. Kaya dapat daw bilang maginoong kabataan, matino ang iyong isip. Ang pang-apat, mabuti ang iyong gawa. Sabi nga ng awitin, kahit hindi gwapo, kahit hindi matalino, basta't may puso. Huwag naman yung medyo bastos. Huwag na lang yung bastos. Basta may puso. Kaya mabuti ang iyong gawa. Umiwas ka sa bad company. Bad company corrupts good character. Umiwas ka na lang sa masamang barkada kasi alam mo naman mayroong mga tao pasaway, may mga balak na masama. Kahit ako nung bata-bata pa ako, may mga nagyaya sa amin, magnakaw tayo ng manok sa kapitbahay, magnakaw ng kamote o magnakaw ng mga bunga ng kapitbahay. Meron talaga, sinabi talaga yun ni Solomon, pag may nagyaya sa iyo sa masamang gawain, umiwas ka na. Huwag kang sumama. Ngayong panahon, lalo na itong mga babae, sama-sama sa mga lalaki, tapos minsan siya lang yung babae, kala mo ang babait ng kasama mong lalaki. Pag binigay mo yung palay sa manok, anong gagawin ng manok sa palay? Kaya kung ikaw ay isang babae, umiwas ka. Huwag kang sumama. Kahit padalo kayo. Pag marami sila, wala kayong magagawa. Kaya iwasan ang hindi mabuting barkada. Iwasan ang masamang impluensya. Piliin ang mabuti at tama. At ang panglima, mananampalataya sa Diyos. Malaking bagay ang pananampalataya sa Diyos para lumakad ka doon sa landas na matuwid. Hindi dapat ikaw sa iyong sarili lang nagtitiwala na ikaw ang isip mo, ikaw ay malakas, magaling, mayaman, may pera o gwapo. Tandaan mo, your strength and ability and wisdom comes from God. So you should have the right knowledge and right faith to God. And tandaan mo, Jesus Christ is your source of life. Jesus Christ is your source of strength and hope. Hindi killjoy si Jesus, hindi siya OA, hindi siya weak. Jesus is the best model for youth. Siya ang pinakamagandang model ng isang maginoong kabataan. And He has the best of teachings sa lahat ng mga teachers, mga religious leaders, sa lahat ng nagturo na buhay ng aral dito sa mundo. Siya ang may pinakamabuti at pinakamagandang turo at aral. He exemplifies the greatest life ever lived on earth. Kaya, sinong sasamahan mo, sinong ifa-follow mo, sinong model mo? Ang totoong maginoo ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya, nawa bilang isang maginoong kabataan Pilipino, meron kang tamang pananampalataya sa Diyos, kilala mo talaga ang tamang na tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. At ito ang pang-anim, may pangarap na maganda sa buhay. Kung ikaw ay isang kabataan, may maganda kang pangarap sa iyong sarili para sa iyong future family. May maganda kang pangarap sa kasalukuyan mong pamilya, mga minamahal sa buhay, at ikaw ay matulungin. Hindi ka maramot. Pero ang sabi ng kasabihan, your dreams will not come true unless you wake up and go to work.
hindi daw matutupad ang iyong pangarap kung hindi ka gigising at magtatrabaho at gagawa. Kaya nawa bilang maginoong kabataang Pilipino, mangarap ka, magsikap ka, umasa ka. Maging positive ang iyong outlook sa buhay. At ikaw ay nawa ay magtagumpay sa tulong biyaya ng Diyos at sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa mayroon tayong natutunan, nawa na-encourage ka, nawa ay kung may maganda kang napulot na aral, iyong uliting panuurin at ibahagi mo rin sa iba ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ang bidyong ito. Maraming salamat. God bless you. Bye-bye.